Okay, I'm reading from ESV. Ito po ang sinasabi. Revelation chapter 1, verse 1 to 3. The revelation of Jesus Christ, which God gave to show His servants the things that must soon take place. He made it known by sending His angel to His servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ. Even to all that he saw, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Tayo po ay manalangin. Ama, samahan niyo po kami sa aming pagsisimula sa pagtalakay sa aklat ng pahayag o ng Revelation. I pray na pangunahan niyo po kami na mas madali naming maintindihan ang aklat na ito, Panginoon, nang naaayon sa orihinal na intensyon ng pagkakasulat ni Juan at hindi lamang sa haka-haka ng marami ngayon. Kayo po ang siya magbigay sa amin ng kaunawaan upang mas makita namin ang kagandahan ng aklat na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magbigay ito ng kalakasan, ng pag-asa, ng kapayapaan, Panginoon, at ng pananabik sa iyong pagbabalik. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming limitadong kaisipan, na magsilbi ito, Panginoon, na aklat na kapanapanabik basahin at hindi kinatatakutan. Thank you, Lord, sa iyo po lamang ang pasasalamat. Ikaw po ang madakila sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon po, we will start a new series. Natapos na tayo dun sa gospel series natin. Now, we were going to start the Book of Revelation series. Okay? So, simula sa araw na ito, probably, siguro, medyo mahaba-haba kasi itong talakayin na ito. Pipilitin kong mai-compress lahat ng mga didiscuss natin sa maikling mga preachings lang sana. Pero, I will never let every stone unturned, kumbaga. At pipilitin nating makita yung kagandahan ng aklat ng Revelation. Ngayon sa umagang ito, we will start it with the introduction, pero this will be 2 parts. Probably ngayong umagang ito, ang may papakita ko sa inyo ay yung thematic part ng Revelation. O yung, ano ba talaga yung in a short sentences or sa maikling pananalita, paano nyo ma-describe ang Book of Revelation? Yun muna tayo. Next Sunday, I will discuss to you the more literary side ng introduction ng Revelation. Sa next Sunday ko i-discuss sa inyo ano bang ibig sabihin ng Apokalipsis, ng kung paano ba isinulat ito, kasi ang Revelation po, ang akala natin ang Revelation ay parang katulad ng isang narrative o kwento. Nasisimulan nyo sa chapter 1, matatapos doon sa chapter 22. Tama? Yun ang intindi natin? Hindi po siya ganon. Ang Revelation po ay repetitive, cyclical, but ito po ay isang, kumbaga parang inuulit-ulit yung mga visions, pero ano ba tawag doon? Yung growing yung thought. Lumalago yung thought kada ikot niya. Para kayong nakakita ng katol. Sino sa inyo nakakita? Sa mga bata, hindi ko alam kung alam niyo pa itsura ng katol. Coil. Swirling, di ba? Swirling. Ano yung unang bilog doon? Di ba maliit? Palaki siya ng palaki. Hanggang sa lumaki siya. Ang Book of Revelation, parang ganun. Okay? I-discuss ko yung further explanation nito, pero bibigyan ko lang kayo ng maikling, kumbaga para magkaroon kayo ng konting synopsis. Akala kasi natin ng Revelation, pag sinimulan nyo sa chapter 1, yung kwento, tatapusin nyo sa chapter 22. Hindi po ganun ang literary genre ng Revelation. Ang Revelation po, sisimulan ni John dun sa simple muna, patungkol kay Christ. Tapos, ipapakita niya yung unang ikot kung anong sitwasyon ng church. Okay? Kaya pag nabasa niyo yung chapter 2 and 3, patungkol yan sa church. Okay? Pagkatapos, iikot ulit. Magbibigay siya ulit ng panibagong mga visions. Yung susunod na vision niya ay patungkol naman sa kung anong nangyayari doon sa labas ng church. Okay? Pero, very minimal. Minimal pa lang.
Tapos, iikot na naman. Ipapakita naman niya doon sa susunod na ikot, ano ang mga persecutions na hinaharap ng church na diniscuss niya doon sa chapter 2 and 3. Okay? Tapos, iikot na naman. Sa susunod na ikot niya, ipapakita niya na ano ang magiging kakahinatnan ng lahat. Okay? So, kung iintindihin nyo ang Book of Revelation, ano siya, parang unti-unting binubuksan, inaanpak kung ano yung nandun sa kalakihan niya. Okay? Para kayong pumasok sa isang kuweba, tapos unti-unti kayong lumalabas doon sa kuweba na yon, na unti-unti yung liwanag na nakikita ninyo, hanggang sa makita nyo yung nandun sa kabila pala, ay sobrang magandang view. Pero hindi nyo yun kaagad makikita kasi nandun pa kayo sa dilim. At unti-unti nyo lang yung makikita pag nabuo nyo na yung kwento ng Revelations. Ganon yung klase ng pagkakasulat ng Revelations. Okay? So, ganon siya. So I will discuss to you this morning muna yung intro patungkol sa thematic. Ano ba talaga yung tema niya? Okay? Sino ba ang sumulat ng Revelation? Magsimula muna tayo doon. Ang sumulat ng Revelation, ang pinangalanan siya na si John. Okay? Si John. Tingnan niyo yung sabi dyan. Chapter 1, the revelation of Jesus Christ, which gave Him to show His servants the things that must soon take place. He made it known by sending His angel to His servant John. His servant John. Okay. Marami nag-iisip sa atin kaagad, pag sinabing si John, isipin natin kaagad si John the Apostle yan. Okay? Pero alam nyo ba na bago ito tinanggap ngayon as si John the Apostle, marami itong pinagdaanan ng mga kontrobersya noon. Kasi, kung aaralin ninyo yung Greek construction ng sentences ni John dito sa Revelations, ibang-iba po yan sa Greek construction ng sentences sa Book of John, yung Gospel of John, saka yung 1 John, 2 John, at 3 John. Okay? So, ang tanong, sino? Ang isa sa mga haka-haka nila dyan ay si John the Elder, hindi si John the Apostle, yung nagsulat niyan. Okay? May mga naniniwala na ang sumulat nito ay hindi si John the Apostle, but si John the Elder. Kasi binanggit dyan the servant, his servant. Okay? So maraming mga church fathers ang naniwala doon. Pero, merong malaking pero. May mga sumulat na mga church fathers din, okay, na si John the Apostle talaga ang sumulat nito. Kasi yung ilan sa mga church fathers, halimbawa, si Justin Martyr, noong AD 135 hanggang 150 na buhay siya. Si Melito, Brother Tolix, si Melito ng Sardis, okay? Kaya church father yung pangalan ni Kuya Litz kung hindi niyo nalalaman. Okay. Si Melito ng Sardis na nabuhay noong 2nd century, si Irenaeus ng Lyons na nagsulat ng 185, consistent sila na naniniwala sila na si John the Apostle ang nagsulat nito. Okay? Kasi ipinasa ito ng mga church fathers din sa kanila. So kahit na 2nd century na, naniniwala sila na si John the Apostle pa rin yung nagsulat nito. Ang question, Pastor, paano yung kontrobersya patungkol doon sa construction ng sentence? Halimbawa kasi, ito yung kontrobersya kasi dyan. Malalaman ninyo kung isang Pilipino ay purong Tagalog na galing Quezon, saka isang Tagalog na galing Maynila. Yes or no? Yes. Malalaman nyo rin ang isang Ilocano na taga Pangasinan, saka Ilocano na taga Ilocos. Okay? Malalaman nyo rin ang isang Kapampangan na taga Tarlac at Kapampangan na talagang purong taga Pampanga. Di ba? Tama po ba? Yung mga Panggalatok, alam niyo kung sino yung totoong Panggalatok sa hindi. Okay? Parang mga Pinoy na nakapunta ng US. Bago pa lang na nagpunta ng US. Kahit na magaling siya sa grammar, iba yung English words na ginagamit niya kaysa dun sa mga talagang tubong US talaga. Tama?
Naalala ko mayroong comparative vocabulary ang English, British English, saka yung American English. Okay? Halimbawa, sa American English, yung sinasakyan natin na bumubukas, tapos sasakay ka, tapos sasarado, tapos aakyat, ang tawag ng American English doon ay elevator. Pero sa mga British, lift. Lift. Okay? Hindi elevator. Okay? Magkaiba yun. Marami sila, nabasa ko na one time, magkaiba yung vocabulary. Okay? Magkaiba yung vocabulary. Sa atin ding mga Pilipino, magkaiba yan. Okay? Halimbawa, kapag pumunta kayo sa, kasi nung nag-camp kami dati nun sa Tayabas, Quezon, natatandaan ko, ang tawag nila sa dyan, sa inuupuan nyo ay, hindi silya, upuan. Sa atin, bangko. Di ba? Sa nila upuan. Talagang, bakit? Kasi yan yung inuupuan. Tayo, kuha nga bangko. Di ba? Silya. Di ba? Silya, kuha nga silya. Di ba? Kasi meron tayong Spanish dito sa Metro Manila. Malaki yung influence ng mga Spanish atin. Kaya pag sinabi mo, silya. Di ba? Lamesa. Sa kanila, hindi hapag. Hapag. Iba yung hapag sa mesa. Magkaiba yung, kumbaga yung gamit ay magkaiba. So, yun yung binabato kay John. Bakit sa Revelations, iba yung mga pagkaagamit mo ng construction? Kung si John the Apostle yan, ito po yung sagot. Kung bakit kasi iba yung construction ng sentences niya? Kasi iba yung genre ng libro na sinulat niya. Because this book is what you call Apocalypse. Ang Apocalypse kasi ay isang klase ng libro o ng mga sulat na mayroong mga hidden words. Kumbaga sa panahon natin, ito yung mga mabugtong na mga aklat. Bigyan ko kayo ng example. Sino sa inyo nakabasa na ng Noli Me Tangere, El Filibusterismo, at Lola Basyang? Sino sa inyo nakabasa na? Noli sa El Pili. Okay, ano napansin ninyo? Totoong tao ba si Padre Damaso? Hindi. Sa mga plain na babasa, sa mga Espanyol, okay? Nung binasa nila yon, sa una, hindi nila yung pinansin. Okay? Kailan nila pinansin? Alam niyo ba yung history ng Pilipinas? Kailan nilang pinansin ng mga Kastila yung Noli at El Pili? Napansin lang nila yan na nagkakaroon na ng effect sa katipunan. Kasi dumadami ang mga katipunan. Okay? Tapos nagsumisiklab na ang damdamin ng mga Pilipino. Bakit? Naintindihan ng mga Pilipino ang message ni Jose Rizal. Okay? Na sa likod ng pangalan ni Padre Damaso, sa likod ng pangalan ni Maria Clara, di ba? Sa likod ng pangalan ni Pilosopo Tasio, ni Crisostomo Ibarra, may mga meaning yun. May mga meaning yun. Hindi ito ordinary fiction. These are illustrations of what is happening in their times dun sa kanilang society. Okay? Kaya nga mas naging popular ang sulat niya kaysa sa La Solidaridad, although sumikat din yung iba't ibang mga sulat ng mga tawag dito, ng mga Indios Bravos noong time na yon. Sumikat din yung ibang mga writings ng mga Indios Bravos, pero pinakasumikat yung kay Jose Rizal. Okay? Kaya siya sumikat kasi nakarelate yung mga Pilipino kasi naintindihan nila the message behind those books. Ganon din ang Apocalypse. Sumulat itong si John, ang galing nga nung yung pagkakasulat ni John. Kasi nung time niya, bibihira na ang gumagamit ng Apocalypse. Okay? Sumikat ang Apocalypse during the 400 years of silence. Kailan yon? Yung pagitan ng Old Testament sa kanang New Testament, sumikat yung writings na Apocalypse. Magaling sa ganito ang mga Hudyo. Okay? Sumusulat sila ng mga libro na hindi nalalaman ng kanilang mga kaaway. Tandaan ninyo, ang mga Jews ay nasakop ng iba't ibang bansa.
Okay? At ang way nila para mag-communicate sa iba na hindi naiintindihan ng ibang bayan is one form of it is the writings in Apocalypse. Sariling kanila yun. Okay? Sariling kanila yun. Natatandaan ko sa Pilipino namin. Although, hindi ako ganun kagaling sa Pilipino. Pero ang sabi ng professor namin sa Pilipino namin nung college, akala natin yung bugtong, ngayon, yung bugtong natin, ginagawa na lang ng mga bata, di ba? Ayan na si Kaka, bubuka-buka. Ano yun? Gunting. Hindi natin alam that bugtong is used by Filipino men noon daw nang lalaman ng mga nanay at tatay. Okay? Nakakapagpahaging sila sa mga babaeng kanilang sinisinta sa pamamagitan ng bugtong. Okay? Sa panahon natin, Jejemon. Okay? Sa panahon natin ngayon, Jejemon. Maraming mga nanliligaw ngayon, Jejemon words yung ginagamit. Kaya hindi naiintindihan ng mga nanay at tatay yung mga texting. So kahit nabuksan ng nanay at tatay nyo yung cellphone, pagka nakalagay doon, hello po, di ba hindi naman maintindihan ng mga tatay at nanay kaagad yung writings? Ano ba naman to? Hello lang, isang katerba na, yung letters na nakasulat. Yung po lang na P-O, gagawin P-O-E. Diba? P-O-E or P-O-E-W. Hello po, pagkahaba-haba pa, may H pa yun minsan. Diba? Hindi, kumbaga ito ay secret language or secret writings para maipukol yung message nang hindi nalalaman ng iba. Okay? Parang yung kwento ni Lola Basyang. Sabi ko nga sa inyo dati noon, lagi ko sinasabi sa inyo, na yung kwento ni Lola Basyang, akala natin, these are just kwento para sa mga bata. Ang hindi natin alam, sinulat ito ng writer ng Lola Basyang para ipakita ang kasamaan ng mga Kastila nung panahon nila. Kaya ang gagaling ng mga Filipino writers. Kaya nga ako, lagi akong humahanga doon sa mga yung mga conspiracy theory, ng mga mga documentary. Nanonood ako madalas pagka mga ganon, may mga hidden messages behind. Kasi yung Book of Revelation, ganun siya. Okay? Sinulat ni John yung kanyang message sa church. Okay? Sinulat ni John yung kanyang message sa church. Tandaan niyo nasaan si John ito. Si John ay nakakulong. And no way si John para makapangaral sa church ng Ephesus, dun sa 7 churches. Wala siyang paraan para makapag-encourage sa kanila na hindi nadadaan sa census ng Roma at that time. So yung kanyang writings ay dadaan sa Roma. Okay? So wala siyang paraan kung paano niya maipupukol yung message sa kanila. Paano niya bibigyan ng babala yung church at paano niya i-encourage na kahit napatayin pa kayo ng emperor, magpakatatag kayo. Pag sinulat niya yun, halimbawa, nakakulong si John, tapos sasabihin niya, mag-ingat kayo kay Emperor Nero, mamamatay tao yan. Susulat niya yun, tapos papadala niya, bibigyan niya sa guard, pwede ba pakipadala niyo nga doon sa 7 churches? Ano sa tingin niyo mangyayari kay John? Patay kagad siya. Di ba? This is a very wise strategy that John had invented actually. Okay? Anong ginawa niya? He used the apocalyptic writings. He used the apocalyptic writings. So, anong ginawa niya? Ginamit niya yung mga images noong Old Testament. Kinuha niya yung image ng dragon. Kinuha niya yung image nung serpent. Kinuha niya yung image ng mga kingdoms dun sa Daniel. Sa Ezekiel. Yung Ancient of Days sa Daniel, kinuha niya. Okay? So, kung babasahin niyo yung Revelation, para kayo nagbabasa ng combination ng Ezekiel, Zechariah, at Daniel. Okay? Ganon ka master ni John yung Old Testament that he revised those materials. Okay? That he revised those materials para maipukol niya yung kanyang message doon sa 7 churches nang hindi namamalayan ng Rome. Okay? Kaya pagpukol niya ng message, pagbigay niya, so halimbawa, kayo yung mga guards, ise-census ninyo yung mga writings. Pagbasa niyo sa Revelation, ang laman dito, patungkol sa dragon,
patungkol dun sa Ancient of Days, patungkol dun sa bowl, patungkol dun sa trumpet. Ano sa tingin nyo? Hindi kayo Jew. Hindi nyo master ang Old Testament. Romano kayo. Magkakaroon kayo na interest? Wala. Di ba ang galing? Wise. Intelligent. Masterpiece. Napakaganda ng pagkaka-construct niya. Ito pa, hindi hinayaan ni John na i-construct niya yung kanyang book ng isang buong narrative lang. Na itago niya yung message niya dun sa spiral type of book. Nasabi ko nga sa inyo na paulit-ulit lang yung theme. Okay? Paulit-ulit lang yung theme na hindi napapansin. Okay? Ang gusto niya lang magpakita dito, magpakatatag kayo, the Lord will come back. He will save us. Don't worry. Yun yung message niya. Pero pinaikot-ikot niya. Nagsabi siya patungkol sa bride, nagsabi siya patungkol sa kingdom, nagsabi siya patungkol sa daan na gold. Kung ano-ano yung kanyang mga binigay doon, na isa lang naman yung gusto niya sabihin. Babalik si God and He will come back for us. Ang galing nung pagkakagawa ni John dito sa Book of Revelation. So kung tatanungin niyo ako, bakit ganon yung construction ng sentences ni John? Bakit hindi katulad ng John? Sa 1 John, 2 John, 3 John? Kasi ibang genre yung kanyang ginamit. And he needs his expertise. Okay? In the book of Apocalypse para maisulat ito with a masterpiece type of book. Kaya kung tatanungin niyo ako, Revelation is one of my favorite books. Na nagtataka ako bakit maraming Kristiyano ang ayaw basahin ito. Ilang beses niyo na binasa ang Revelation? Honestly, ilang beses na? O hindi nyo pa binabasa dahil natatakot kayo sa mga images? Masulpot-sulpot. Noong 1990s, ko unang binasa ang Book of Revelation. I think it was 1992 or 1993. Kasi takot na takot ako, nung bata pa ako, ayokong babasahin ang Book of Revelation. Bakit? Kasi nakapanood ako ng Thief in the Night, nakapanood ako ng yung Burning Hell, nakapanood ako ng kung ano-anong mga movies noon na patungkol sa end times, na ang end ay nakakatakot. Okay? So, I started reading Book of Revelations. Kung babasahin siya plainly, wala naman siyang patungkol dun sa maglalagay ng chips, okay, hindi na kayo makakabili sa grocery. Wala naman siyang ganun. Okay? Wala naman siyang ganun talaga. Hindi siya patungkol sa computer, hindi siya patungkol sa Y2K. Diba? Nung 90s kasi nauso yun na mag-i-end of the world, masisira lahat, magbabag down lahat ng mga computers, hihinto lahat ng elevator, ang mga electronic gadgets, masisira. Nagkaroon ng iba't ibang mga kaisipan patungkol sa end times. Kaya ang end times tuloy, kinatatakutan ng lahat. Okay? Hindi nyo ba napapansin na kada merong tragedy, kada merong nagbabadyang trahedya, ang laging iniisip ng mga tao, nakakatakot. Nakakatakot. Bakit? Hindi ba natin alam na kung hindi babalik ang Panginoon, hindi magsisimula ang eternity? Di ba? Kaya nga gusto niya yung walang forever Doon pala magsisimula yung forever. Pag dumating si Christ, saka pala magsisimula yung forever. Dahil yung hashtag walang forever. Kaya ganun. Kasi nga, takot tayo dun sa forever. Takot tayo dun sa eternity. Bakit ganun? If you are a Christian, hindi ka dapat natatakot dun sa eternity. Yun nga yung hope natin Yun yung hope natin at yun ang message ng Book of Revelations. Okay? So date. Kailan ito nasulat? Marami nagsasabi na baka bago pa masira ang Jerusalem nung sinulat ito. Kasi patungkol ito sa pagkawasak o kung paano ito masisira, ipe-persecute ang mga Christians. Pero, marami ang nagpapatunay na si John ay nakulong during the AD 90s. Okay? Bago matapos yung first century. AD 90s. Nung nasulat yan. Tapos,
Isinulat ito, paano yun, Pastor? Kung ang message ng Revelation ay patungkol sa kung paano sila mag-i-endure bago nila danasin yung pagsubok, hindi naman kasi porket yun yung laman, ibig sabihin hindi pa sila nagdadanas ng pagsubok. Actually, kung titingnan ninyo, napakaganda nung timing ng pagkakasulat ni John. Kasi at that time, those 7 churches already faced the persecution that they have gone. Okay? Nasira na po ang Jerusalem noong time na yan. Para sa mga hindi nakakaalam, noong AD 70s, gumawa ng senaryo si Emperor Nero sa Roma kasi napapraning na siya. Okay? Nagkakaroon na ng edad si Emperor Nero at nakikita niya na unti-unting bumabagsak yung kanyang empire. Okay? So, to devise, para hindi mawala sa kanya yung kanyang kaharian, gusto niyang ma-regain, gumawa siya ng mga artificial coup d'etat. Okay? Gumawa siya ng mga pamamaraan para hindi magkaroon ng mga matitinding revolt. Ang isa sa mga ginawa niya ay sinunog niya ang Rome. Okay? Sinunog niya yung Rome at ibinintang niya sa mga Christians. So what happened? Dahil doon, ang Roma ay nag-decide na sirain ang Jerusalem. Okay? At isa sa mga persecutions na ginawa niya ay pinasunog niya yung mga Kristiyano, ginawa niyang mga lampstand. Naalala niyo ba yung preaching ni Jesus? Na kayo ang mga asin at ilaw ng sanlibutan. Okay? Ginawa yung literal ni Nero. Pinasunog niya yung mga Kristiyano sa bawat kanto ng Jerusalem. Okay? Sa bawat kanto, naglagay siya ng mga Christians doon, tapos pinasunog niya, ginawa niya silang mga lampstand. Okay? Iba pa yan dun sa sinasabi ng maraming pastor na ang mga Kristiyano ay pinapahabol sa mga leon. Yun ay common na nangyari dahil ginawang katutuwaan ng mga Christians ng mga gladiators. Okay? Imbis na gladiator yung pinaglalaban at inilalaban sa mga hayop, ang mga Christians ang siyang pinapasok sa mga Coliseum para ipahabol sa mga leon. Okay? Tapos sinira po yung templo na pinatayo ni Herod noong AD 70. Sinira yun. Pinasira yun. Ito ay gumuho. Pero, hindi na yun naitayong muli simula nun. Pero, yung sinasabi ni John na patungkol sa persecutions, ibig sabihin, kung AD 90 ito, nung naisulat, tapos na yung matinding yun. Ngayon, ano yung tinutukoy ni John? Ang sinasabi ni John sa Revelations, meron pa silang haharapin. Bukod doon. Ibig sabihin, though Christians may face already, okay, nadaanan na ng mga Christians yun noong AD 70, hindi pa yun tapos. At tama si John. Tama si John. Kasi pagkatapos nito, ng Book of Revelations, marami pang dinanas ang mga Christians na persecutions after. If you would read the book of Fox's Book of Martyrs, I challenge you to read that. Maikling libro lang ito, available siya sa internet. Fox's Books of Martyrs. Konti lang yun, mababasa nyo yun, siguro mga 2-3 araw, kaya nyo yun tapusin. Dito kinuwento kung ano nangyari after the apostles. Ano nangyari sa mga Christians after the apostles. Okay? At kasama dito kung paano pinatay, sinunog ang mga Christians after the church fathers. Okay? At tama sila. Tama si John na hindi pa tapos yung persecutions. At tayo rin mismo, we may face also those types of persecutions someday. Alam niyo yung mga ginagawa ng mga ISIS dun sa Egypt? Akala ba nila porkit pinapatay nila yung mga Christians, titigil yung Christianity? Hindi. That will only ignite true Christianity. Okay? That will only ignite true Christianity. Mas lalo lang magsisilakbo. Ewan ko ba, anong meron sa tao? Bakit ganon? Na habang pinipigil ang tao, lalo nang gigigil. Subukan ninyo anak ninyo. Pagka in love na in love yan, ikulong nyo sa bahay, tingnan nyo kung anong gawin.
Di ba? Di ba? Halimbawa, merong gustong ipabili yan na laruan. Okay, pagbawalan ninyo. Tingnan nyo kung ano ang gagawin niyan. Gagawa yan ng paraan para masunod yan. Ganyan po ang nature ng tao. Ewan ko ba? Totoo yun. No? Na kahit na subukan yung supilin. Ang mga Pilipino, kailan tayo nagiging nationalistic? Pag sinusupil yung ating mga karapatan, yung pagiging Pilipino. Subukan nyo yun. Mas lalo tayong magiging nationalistic. Diba? Ang Christian, subukan yung sikilin, subukan yung patayin ng mga Kristiyano. At ang issue ay Christianity. Tingnan nyo kung hindi magsilakbo yung damdamin ng mga Kristiyano. Diba? Actually, hindi kayang pigilin yun. Kahit patayin pa ng mga ISIS ang mga Christians doon sa Egypt. Okay? So, yung genre, next time ko yan i-discuss sa inyo. Ngayon, team. Ano ba talaga yung team o kabuuan ng tema ng Revelations? Actually, if you would summarize Revelations, I see 7 themes na meron sa Book of Revelations. 17. Number 1, yung tinatawag na Christology. This is all about Christ. Okay? Revelation is all about Christ. Pag binasa niyo yung Revelation sa simula pa lang, ito ang revelation nino. Ni Jesus Christ. Patungkol to sa mga sinasabi ni Jesus Christ. Kaya nga nakakapagtaka, bakit ayaw basahin? Diba? Masyadong selfish ang mga ayaw magbasa nito. Why? Ayaw nilang basahin yung message ni Jesus Christ. If you would notice na paaganda nung sinasabi dito, dun sa binasa natin kanina, the revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show His servants the things that must soon take place. Mangyayari ito for sure. Naniniwala tayo na kapag sinabi ng Diyos mangyayari. Amen? Amen. Mangyayari yan. Sa ayaw nyo at sa gusto. Takot kayo o hindi, mangyayari yan. Okay? End will end. Mangyayari at mangyayari yan sa ayaw at sa gusto ninyo. Okay? The things must soon take place. He made it known by sending His angel to servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. So, si John mismo ang nagpapatunay ng mga bagay na nakita niya through the visions or through the message of the angel. Next week, i-explain ko sa inyo to. Kasi, merong mga haka-haka na hindi naman talaga vision as in para siyang nanonood ng TV. Hindi naman talaga ganon. This might be an angel talking to him what will happen. Okay? Tapos, nung nagkwento na yung angels, sa craftiness ni John, isinama niya yung Old Testament imagery dun sa message ng angels. Tinago niya yung message na yun para mabuo niya yung Book of Revelations. It might be. Pwede yun. I-explain ko sa inyo yun next week o paano yun nangyayari. And I believe na hindi lang literal vision yung ginawa ni John. Na tipo nakakita siya ng dragon na ganito, ganyan-ganyan, na may 10 sungay, ganon-ganon. Hindi lang literally ganun yung nakita niya. But meron na siyang devices na involved na sinama from Old Testament. Okay? Para kapag binasa ninyo, mukha lang siyang, para lang kayo nagbabasa ng summary ng Old Testament. Pero meron siyang message behind. Okay? So, this will happen for sure. And sabi pa dito sa verse 3, Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear, who keep what is written in it, for the time is near. Ibig sabihin, merong blessedness element ang pagbabasa at pag-aaral ng aklat na ito. Because this is all about Jesus Christ. Hindi ito patungkol sa end times po. Mamaya bibigay ko sa inyo yung mga fallacies. Mga kabalinto na ang iniisip ng marami sa Book of Revelation. Okay? I-correct natin yan. Okay? So, this is all about Christ. Number 2, hindi lang si Christ ang topic dito. Ang isa pang topic dito ay yung enemy ng church. Sino yun? Sino ang enemy ng church? Si Satan and his devices. Ano yung mga gagawin ni Satan to hinder or to blur the sight of the church, to destroy the church? Pipilitin ni Satan na gawin yun sa church. Sa paanong paraan? Persecutions,
false teachings. Yan yung mga message ng Revelation, tama? Diba? Naalala niyo yung harlot? Naalala niyo yung harlot dyan sa Revelation? Ano yung ipapangaral ng harlot? Nakasakay dun sa beast na may tatak ng 666. Ano yun? Anong patungkol sa false teachings, false prophecies, kabalintunaan, sinfulness. Gagawa at gagawa sa Satan ng paraan para mailigaw yung mga nandoon sa loob ng church. Okay? Pangatlo, ang isa pa sa tema na nakapaloob dyan sa Book of Revelation is not just about pagiging Kristo ni Christ, pagiging enemy ni Satan, but yung sovereignty ni God. Ang maganda sa Revelations, para tayong nanonood ng movie na alam na natin yung ending pero hindi pa siya nangyayari. Sino sa inyo nakapanood na ng isang movie na inuna muna yung ending? Meron ganun, di ba? Di ba? May mga ganun, di ba? Inuuna muna yung ending. Sa series, ganun yung mga series Una muna, ipapakita ko ano yung nangyari sa ending. Yung bago matapos, hindi muna papakita yung katapusan. Yung bago matapos muna. Okay? Sa Supernaturals, madalas yun Ang gagawin, papakita muna kung paano sila na-trap in time. Tapos papakita 2 weeks before. Di ba? 2 weeks before, papakita. May mga ganun. Tapos saka palang ipapakita yung story kung ano nangyari. Tapos saka pala ipapakita yung ending, yung katapusan. Ganun yung sulat ng Revelations. Papakita sa Revelation ang alin. Ano ang ending sa tingin nyo? Anong ending sa Revelations? Ano ang Revelations 19, 20, 21, 22? Ano yung pinapakita doon? Ikukulong si Satan, dadalhin sila sa lawang apoy kasama ng mga kasama niya, ng mga makasalanan. Iiwalay ang tupa at kambing, tatapon sa impyerno ang mga kambing. Yung bride, which is the church, ikakasal kay Christ. Tapos bababa ang heaven and earth, ang new heaven and new earth. Tapos makakasama natin siya, si God, for eternity. Tapos ano sabi ni John sa kahuli-hulihan? Amen, Lord. Bumalik ka na nga. Bakit sinabi yun ni John? Sa tingin nyo? Para mangyari na. Pinakita na kay John what will happen sa huli. Okay? So, ang ending ng church, sovereign si God. Hello? Ito yung isa sa message na gustong ipukol ni John dun sa church. Kasi ang akala ng Roma, they are sovereign. Akala ng Roma, yung kahuli-hulihang apostle ni Jesus Christ, nakulong namin sa Patmos. Okay? Ginawa namin siyang an-an. Bakit? Nilubog sa sulpur Di ba? Ginawang buni, ginawang an-an. Di ba? Yun ang pamatay ng yung sulpur. Isipin nyo, lubog si John doon sa sulpur. Pero buhay si John. Pero ang sabi ng Roma, sige, yung kahuli-hulihang apostles, hawak-hawak natin. Tingnan lang natin kung ano yung mangyayari dyan. Tandaan niyo, kumakalat yung storya. Okay? Kumakalat yung storya, yung sinabi ni Jesus kay Peter. And sabi niya, ano ngayon sa'yo, Pedro? Na hindi mamamatay si John hanggat hindi ako bumabalik. Kung kumalat yung storyang yun, anong gagawin ng Rome? Kung kayo ang Rome. Kung ako ang Rome, ikukulong ko talaga si John. Para patunayan ko na yung pinananampalatayanan yung si Jesus, hindi yan babalik. Papatayin namin si John. Naintindihan nyo? Yung logic, the story behind, bakit importanteng makulong si John? May binitawan doon sa John na ano ngayon kung hindi mamatay? Wala namang sinabi si Jesus na hindi mamamatay si John hanggang hindi bumabalik si Jesus. Ano yun Kumbaga parang ano yun tawag dito? Play of words.
para sabihin lang kay Peter, Peter, wala kang pakialam kung anong klaseng kamatayan ang dadanasin ni John. Kaya lang, these words were being misinterpreted by many noong times niya. Kaya kung kayo yung nakakaalam nun, siyempre, haka-haka, bali-balita yan. Uy, meron pong kumakalat na hindi raw mamamatay si John hanggat di bumabalik yung Mesias nila. Nawala si Jesus Nawala. Nawala dun sa tomb. Naalala nyo nung diniscuss natin yung resurrection? Ano nangyaring kwento? Ano nangyaring kwento ng resurrection? Ha? Di ba binayaran ng mga high priest yung mga bantay para ikwento na ninakaw? Pero alam nila mismo, sila mismo, alam nila na nabuhay talaga si Christ at nawala si Christ. So part of the conspiracy para wag nilang mapatunayan na nabuhay nga si Christ, yung huling-huling witness na sinasabing hindi babalik si Christ hanggang di na mamatay yun, ikulong natin. Naintindihan ninyo? The story, the conspiracy behind Christianity noong time na yon. Kaya nga, para mas ma-appreciate nyo yung revelations, lagay nyo yung utak nyo dun sa time ni John na they are persecuted at that time. Wala naman sinabi si Christ na hindi siya mamamatay, hindi bumabalik si Christ. Pero, in some ways, naniniwala ibang mga Christians doon. Okay? At napakaganda na si John ang sumulat ng Revelation. Pwede naman si Paul. Pwede naman si Peter. Pero bakit si John? Bakit yung last disciple standing? Kumbaga sa gera, siya na yung si Rambo, yung kahuli-hulihan, natatayo, na na kahuli-hulihang bala na, last fora na. Okay? Ako nang tatapos nito. Siya yung pinasulat ni God about the book of Revelation. Bakit? Napakaganda na yung last man na witness, ang ganda nung binanggit dito para magpatunay ng kanyang mga nakita. Tingnan niyo yung basahin niyo dyan sa verses 1 to 3. Para patunayan yung kanyang mga nakita. Nakita ni John yung mula kay Jesus hanggang doon sa persecutions ng mga Christians. John witnessed it. Na-witness ni John yung nangyari. Nakita ni John yung mga nangyari. Kaya napakaganda na maisulat nito ni John para magbigay ng encouragement sa mga Christians doon sa 7 churches nagdadanas ng persecution na dahil. Okay? So, sovereign si God na kahit na ano pang mangyari, ang gusto sabihin ni John, Amen Lord, bumalik ka na. Gusto niya sabihin ito sa kanila, i-hope ninyo na bumalik na si Jesus kasi doon lang magsisimula yung ating kapayapaan kapag bumalik na siya. Okay? Kaya nga, nakakatawa, di ba? Kapag ang gusto nyong better life ay yung nandito sa lupa, kontra yan sa message ng Revelations. Okay lang po if you could raise your life on a higher level. If you could be rich, why not? Okay? Pero don't hope in this earth only. Okay? Huwag kayong umasa dito sa lupa lang. Kung kakayanin nyo yumaman, better, maganda yon. Kasi makakatulong yun sa inyo at makakatulong kayo sa iba. Okay? Pero huwag yung i-hope yung dito lang sa lupa. Kasi meron pang the best life after this life. At kapag ang best life mo ay yung nandito na, worst na yung susunod. Diba? Alam nyo ba sa rule ng management? Isa sa rule ng management is you cannot go up higher than your peak. Okay, halimbawa, kung ang level mo ng pagyaman hanggang doon lang, wala ka ng way but to go down. Okay? Kapag hanggang doon ka na lang, yung capacity mo, wala ka ng maisip na paraan para ma-improve pa, wala ka ng iisip na paraan para mapalago pa yung sarili. Nangyayari sa'yo, kundi pababa ka na. Okay? So, kung yung buhay nyo, yung dito lang ang gusto nyo, yun lang ang better life nyo, okay, hanggang dito lang, so ano susunod? Worse na yun. Okay? Worse life na yung kasunod nyo. So, pang-apat na theme na pinapakita ng Revelations, yung tinatawag na judgment. Kaparusahan. At ito ang nakakatakot. Pero sino dapat ang natatakot dito? Ha? Yung bang mga Christian
Christian natatakot sa judgment doon sa Book of Revelation? Hindi. Kung babasahin niyo yung Book of Revelation, umiiyak yung mga Christians, pero inaaliw sila ng Panginoon. Sinasalo yung kanilang mga luha. Okay? Alam ng Diyos yung kanilang mga pag-iyak. Anong kasunod nun? Gaganti ang Diyos. Parurusahan ng Panginoon yung mga hindi Kanya. Sila ang dapat matakot. Kaya nga nakakatawa yung mga evangelicals, yung mga Christians, na natatakot pagdating sa end times. Anong patunay yun? Di ba? Nakikita nyo ba yung ano doon, yung kaisipan doon? Bakit ka natatakot sa judgment? Ano ibig sabihin nun? Di ba? Hashtag, lam na. Oo, lam na this. Di ba? Kaya ka natatakot. Kaya pag pinag-uusapan ng end times, natatakot ka magkatatakan ng 666 kasi alam mo, maiiwang ka. Di ba? Alam mo, hindi ka sa langit. Hindi ka kay God. Kasi may judgment. At takot na takot tayo sa judgment. Yung marami sa mga Christians. Baka hindi Christian kaya natatakot sa judgment. Tama mo si John, di ba? Kaya ang ganda-ganda nung last message ni John. Amen, Lord. Bumalik ka na nga. Di ba? Ang sinasabi niya doon, Lord, sige na, ito yung hope namin eh. Yung maisal ang bride kay Christ. The church. The church. Tandaan nyo nga, hindi Israel ang ikakasal. Sino? Ang church. Sino yun? Both the remnant of the Israel and the Gentile church. As one. As church. Okay? Panglima, na tema ng Book of Revelation is all about redemption and salvation. Hindi siya nagtapos sa judgment. Alam niyo yung Apocalypse, yung mga apocalyptic writings, sinulat yan noong 400 years of silence kasi galit ang mga Jews doon sa mga sumasakop sa kanila. Naalala niyo si Antiochus Epiphanes? Anong ginawa niya? Natatandaan niyo ba yung tinuro ko sa inyo? Anong ginawa ni Antiochus Epiphanes IV? Ha? Oo. Ang ginawa niya, nagpatay siya ng baboy doon sa Holy of Holies sa templo ni Zerubbabel. Yung tinayong templo nila Nehemiah, okay? Inano niya yun. Nagpatay siya doon ng baboy, which is ano yun? Defilement sa law ni God. Isipin nyo, ang pinapatay lang doon dapat ay unblemished, na tupa, pure, tapos magpapatay ka ng pinagbabawal ng Panginoon, which is baboy. Okay? Yun yung kanyang ginawa doon. So, yung mga Israelites, ng mga writers nung time na yun, sa kanilang galit, gumawa sila ng device, which is the apocalyptic writings. Para ipakita, through the apocalyptic writings, yung judgment na gagawin ni God sa mga kalaban ng Israel. Ganon yung apocalyptic. Okay? Yun ang kaibahan ng Revelation. Kasi ang Revelation, hindi siya nag-end sa judgment. Saan siya nag-end? Saan siya nag-end? Sa judgment ba? Hindi. Sa salvation. Nag-end ang Book of Revelation sa pagliligtas o pagbibigay ng benefit o pag-save doon sa church, doon sa bride. Sa pagpe-preserve ni God doon sa bride. Okay? Nakakatakot ang apocalyptic writings dahil doon sa element ng judgment. Kasi gumagamit ng devices, lalo na ng mga imagery na nakakatakot. Halimbawa, dragon. Although dragons are mythical creatures. Nakakita na ba kayo ng dragon? Game of Thrones. Sino na Game of Thrones? Diba, diba? Itsura ng mga dragon, di ba? Merong pakpak na parang paniki. Tapos may mga claws na parang bear. Mahaba yung kanyang leeg na parang dinosaur, parang lizard. Tapos bumubuga ng apoy. Yun yung itsura ng dragon. Those are mythical creatures. Hindi ko nga alam paano yan na-invento eh. Nakakapagtaka kasi hindi lang Israel o mga Jews ang merong mythical dragons. Even the Chinese has.
Di ba? Even siguro may pagka-Eastern talaga yung mythology ng dragons. Kasi Jewish, may East, di ba? Pero sa ibang mga countries, wala eh. Walang ganong klaseng mythology. Pero ang mga Jews, meron silang mythology na patungkol sa dragon. Okay? Pero hindi patungkol sa swerte. Oo, hindi swerte ang dragon sa mga Jews. Sa Chinese, ang dragon swerte. Sa mga Jews, ang dragon patungkol yan kay Satanas. 'Di ba? Patungkol yan kay Satanas ang dragon. So, laging merong mga ganitong beast sa Jewish mythology, sa Jewish concept na iniisip nila patungkol dyan. Gumawa sila ng apocalyptic writings para ipakita yung judgment ni God sa mga bayan na nananakop sa kanila. Pero ang Book of Revelation, hindi siya nag-end sa judgment. Nag-end siya sa salvation and redemption. Kaya ito ay napakagandang book. Kaya hindi siya dapat kinakatakutan. Okay? Pang-anim na tema ng Revelation ay yung heaven. New heavens and new earth. Okay? Yung bagong pamamayanan ng mga mahal ng Diyos. Ito yung bagong kalalagyan natin. Yung bagong kaya hindi mo sa langit ang punta ng tao, di ba? Madalas pag nai-share kayo, gusto mo punta sa langit? Sa Revelation, hindi siya nag-end sa langit. Saan siya nag-end? New heaven and new earth. Okay? Bumaba yun. Di ba? Yung New Jerusalem, which is the new heaven and new earth, bumaba yun. Okay? Bumaba siya. So, yun yung pamamayanan. Okay? Saka na natin di-discuss pagdating natin doon, yung kalawakan nung senaryo na vision patungkol sa new heaven and new earth. Pang-pito, at panghuling tema ng Book of Revelation is about the church. The church. Kung meron mang pakay ang Book of Revelation, it is to encourage the church. Okay? Kaya dapat ma-encourage kayo dyan. Kaya ang assignment ko sa inyo, please read Revelation chapter 1 muna. Okay? At least doon muna tayo. Revelation chapter 1, basahin nyo yan. This should encourage us. Okay? This book should give us the encouragement para bigay ng katatagan sa atin. Okay? Merong 5 fallacies na umiiral ngayon sa church. Mabilis lang to. Okay? Ano yung mga maling kaisipan patungkol sa Book of Revelation? Number 1, ito ay hindi madaling maintindihan. Okay? Number 1, Revelation is unfamiliar writings. Okay? Pangalawa, Revelation is all about the future. Mali. Revelation is not all about the future. Revelation is all about the church history. Sa buong church history, the past, the present, and the future. The entire, okay, church history. Lahat ng nangyari from the simula ng church. Ngayong nangyayari sa atin ngayon at nangyayari sa future. Pangatlo, Revelation cannot be easily comprehend. Okay? Nung una, sa una ko, this is an unfamiliar book. Dito sa pangatlo, this is not easily to be comprehend. Hindi madaling maintindihan. Hindi totoo yun. Okay? Ang Revelation po ay maiintindihan ng church. Kailangan lang ng tamang perspective. Kailangan lang may tama yung perspective natin. Okay? Pang-apat, Revelation must be literally interpreted. Mali. Kapag in-interpret nyo yung Revelation ng literal lang, wala kayong makikitang dragon kahit kailan. Manood kayo ng Game of Thrones, makakapanood kayo yung dragon. Okay? Kasama ni Khaleesi. Pero wala na. Wala kayong makikitang literal na dragon. At kahit kailan, walang lalabas na beast dun sa dagat. Si Godzilla po yung lumabas dun sa dagat eh. Hindi naman yung beast ng Revelation. Okay? So, hindi siya pwedeng interpret as literal lang. Panghuli, Revelation is formless o para siyang puzzle na kailangang buuin.
Hindi po totoo. Ang revelation ay katulad ng spiral na paulit-ulit siyang binanggit ni John, pero lumalago yung concept niya para mas maintindihan natin yung kabuuan. Pag hindi nyo inisip na gano'n ang revelation, mamimiss out nyo yung message niya. So, Pastor, para saan lahat ito? Okay. Tatlong bagay. Para saan ito? Number 1, the Lord loves the church no matter what. Sa Revelation natin may mababasa na merong dead church, merong lukewarm church, merong faithful church, at may kung ano-ano pang mga klase ng church. Pero ang tanong, anong ginawa niya? Tinapon niya ba yung dead church? Yung lukewarm church, tinakwil niya ba? Hindi. At the end, yung church na yon, pakakasalan pa rin ni Christ. No matter what. And that's the good news. Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi lahat ng pagkakataon faithful yan. Tama? Hindi lahat ng panahon faithful yan. Hindi lahat ng panahon mainit yan sa Panginoon. There are times we are acting as dead church when we sin. Tama? Pero God still will marry the church. At yun yung magandang message ng Revelation. Kung paano niya ipe-preserve. Okay? Pangalawa, the church is for Christ and He will preserve the church. Masasala po yung church sa kahuli-hulihan. Okay? That's the good news and that's the bad news. Kasi the bad news is for those who are not the church. Kasi, ano mangyayari? Masisift. Ano mangyayari? Malalaglag. Pipiliin yung talagang totoo. Pero ang maganda, the good news for the church, ano? We will be preserved. Okay? Yun yung maganda. Pangatlo at panghuli, the future is already written and God is sovereign with it. The future is already written and God is sovereign with it. Through the book of Revelation, meron tayong pag-asa. Sabi ko sa inyo, ang salvation is already, but not yet. Ligtas tayo, alam natin yun. Pero hindi pa dumarating. Di ba? Ang book of Revelation is one of those devices na dapat magbigay sa atin ng hope that we will be saved by God. And God is sovereign with that. Ano pa man ang mangyari? Mabiyak man yung bahay niyo ng West Valley Fall. Okay? Kahit na meron pang dumating na mas matinding bagyo kaysa kay Yolanda. Kahit na masira pa ang kapaligiran, God is sovereign. Okay? At ang kahuli-hulihan natin, ang ending natin, ingatan niya tayo. Kasama tayo dun sa langit. Kailangan bumalik ni Christ kasi yon ang simula ng forever. May forever. Okay, maniwala nun, sabi ni Miriam Defensor, yung mga naniniwalang walang forever, mga pangit yun. Mga pangit daw sila. Sa Miriam Defensor quotes. Yung mga nagsasabing walang forever, mga pangit yun. Mga ayaw maniwala na may forever. Okay, may forever. Meron tayong kahihinatnan. At mangyayari lang yun, kailangan muna bumalik ni Christ. Okay? Tayo po tayong lahat. Let's pray. Father, thank you for the book of all these reminders that you are giving us, Lord God. Through this book, ngayon pa lang, Panginoon, na nagsisimula kami ng unpacking the message of the book of Revelations. Nagpapasalamat na kami sa kagandahan, Panginoon, na nais mo ibigay sa amin. I pray, Lord God, na sa mga linggo na aming tatalakayin ang aklat na ito, hayaan niyo po na magbigay ito ng pag-asa, ng kalakasan sa amin, at maging
sigla, Panginoon, para sa mga mananampalataya, para magpatuloy at lalong maging porsigido, Panginoon, sa buhay pananampalataya. Though there are times, Lord God, na katulad ng mga churches, some of us are dead, some of us are lukewarm, some of us are faithful, some of us are being influenced by the false teachings. Still, Lord God, you are the good God who preserves your church. And I pray that this message, Lord God, would be taken, Lord God, in our hearts, Lord. I pray na makuha, Panginoon, ng bawat isang naririto sa church na ito, yung mensahe ng Book of Revelation, na kahit na ano pa, na klase kaming church, still you are the good God. Thank you, Lord. Salamat po sa iyo, sa iyong kabutihan. I pray, Lord God, for the preservation of the church, Lord, ay lagi naming ma-appreciate ay pagpasalamat sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyo po lang mga papulit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.